tignan mo anong ginagawa ng anak mo sa online. Hindi mo dapat gawin katulad ng pananakit ng kapwa mo tao. Dapat alam natin kung anong mga sites ang kanilang pupuntahan. Ayaw na nilang makita natin kung anong ginagawa nila online. May pagbabago din sa mga emosyon nila na walang kadahi-dahilan. Tahimik ngayon, mainitin ang ulo bukas. Gusto mapag-isa, napuyat dahil sa laro. Normal na maaaring magkaroon ng pagbabago sa mood at behavior habang lumalaki ang isang bata. Kaya hindi sapat ang isang pangyayari o isang behavior lamang upang magkaroon agad ng konklusyon. Ang maaaring tingnan ng magulang ay ang pattern. May malaki at tuloy-tuloy bang pagbabago? Naaapektuhan ba ang kanyang tulog, pag-aaral, daily responsibilities, relationships, at pang-araw-araw na functioning? Ang trabaho ng magulang ay hindi mag-diagnose. Ang trabaho natin ay mapansin, makinig, makipag-usap, at humingi ng tamang tulong kung kinakailangan. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Straight from the Team PNP. Ang programang naghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyon, makabuluhang talakayan at mga usaping may direktibang kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpuz Nartates Jr., at ng Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus B. Alba, at ng Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina H. Guzman. Hatid namin sa inyo isa na namang napapanahon at makabuluhang talakayan. Ako po si Police Lieutenant Colonel Rodel Gorobat Trumata, ang inyong tagapag-ugnay. Sa panahon ngayon, hindi na natin maaaring paghiwalayin ang buhay ng ating mga anak sa kanilang digital environment. Bahagi na ng kanilang pag-aaral, ang pakikipagkaibigan, entertainment at araw-araw na komunikasyon sa smartphones, online games, social media at iba pang digital platforms. Ngunit kaugnay ng kamakailang insidente ng karahasan sa loob ng ilang paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan, may mga tanong na kailangang harapin ng ating mga magulang at guardians. May mga pagbabago ba sa behavior ng ating mga anak na dapat nating bigyang pansin? Gaano natin kakilala ang kanilang digital activities? At kung may nakita tayong disturbing content, pagbabanta o posibleng safety concern, alam ba natin kung ano ang dapat gawin? Mahalagang linawin ang youth violence ay isang komplikadong usapin at walang iisang dahilan lamang. Hindi natin maaaring basta isisihin ang gadgets, online games, social media o anumang isang faktor. Ang layunin ng ating talakayan ay hindi manisi. Ang layunin natin ay prevention. At para maunawaan natin, ito mula sa anti-cybercrime perspective, nakapanayam ng Straight from Team PNP ang isang representative mula sa anti-cybercrime group. Panoorin natin. Sa panahon ngayon, masasabing bahagi na ng buhay ng mga kabataan ang mga mobile games at online gaming. Walang masama sa paglalaro, pero kapag nasobrahan, napapabayaan na ang kanilang pag-aaral o nalalantad ang kanilang mga isipan sa content na puno ng karahasan, kailangan nila ng patnubay at gabay bilang mga magulang. Hindi sapat na alam natin kung ano ang nilalaro nila, kailangan alam din natin kung ano ang natututunan nila. Kausapin natin sila. Lagyan sila ng limitasyon hanggang sila ay makakapaglaro. Makisangkot tayo sa paglaki nila dahil ang disiplina ay hindi nagsisimula sa paaralan, sa social media o sa batas. Nagsisimula ito sa tahanan. Gabayan natin ang kabataan.
Dahil sa bawat batang ating ginagabayan ngayon, nasisiguro natin na mas ligtas na komunidad ang ating kinabukasan. So bilang isang pulis, siyempre nung pandemic, nung 2020, na naobliga ang lahat tayo na gumamit ng computer. So naisip ko, nung binilan ko ng computer ang aking anak, ang computer ay inilagay ko kung saan ko dapat nakikita pag naka-online siya. Yun ang isa sa security measures kasi pag ang computer ay inilagay mo sa kwarto at siyempre yung magulang hindi naman busy yung magulang sa paghahanap ng trabaho at marami siyang pinupuntahan. So hindi niya napapansin kung anong ginagawa ng kanyang mga anak. Alalahanin po natin ang online games, hindi po yan malalaro minsan sa cellphone or sa laptop. Kaya nilalaro ng ating anak sa mga desktop yan. So naisip ko na nung bumili ako ng computer dahil nga during the pandemic, inilagay ko yan sa lugar kung saan nakikita naming mag-asawa. Para in case na maglaro yung anak ko, ay nakikita namin kung anong ginagawa niya. At saka pati yung router namin, nasa baba. So ibig sabihin, pag yung mga anak ko ay nandun sa taas at hindi namin sila nakikita, pinapatay ko yung router para mapilitan silang bumaba. At dun, kailangan makita mo talaga kung anong ginagawa. Kasi sa oras na naglalaro na yung ang mga anak natin, sa anumang platform, anumang game platforms yan, o sa social media platforms man yan, ay hindi na natin malalaman kung anong ginagawa nila. So, isa sa pamamaraan para ma-monitor natin kung anong ginagawa is kailangan, habang ginagamit nilang computer, eh nakikita natin kung ano ang kanilang mga nilalaro. Sir, halimbawa naman ko, siyempre busy ang ating mga kagulang. Meron pa rin pong nakalulusot na nagkipag-communicate sa bata na ano pa yung nais po natin ibigay na sabot doon or either yung tugon sa mga ganong puri ko. Siyempre may nananamatalapariktan na ng mga online gamers na gustong i-cultivate at isipan natin mga bata. So, ang pinakamagandang gawin ng isang magulang ay, alam mo yung kailangan kasi yung kausap mo palagi yung mga anak mo. Hindi naman masama, o anak, ano ba ang nilalaro mo ngayon dyan? Baka mamaya meron kang makipag-usap sa'yo dyan na kung ano-anong sinasasabihin sa'yo na baka mamaya magiging tulay sila para gumawa ka ng masasama. Dahil alam mo naman ng mga games ngayon ay puro parang violent, like nagbabarilan, merong labanan sa mga platforms, sa inyong mga tendency na siyempre, ang emotions ng bata, lalong-lalo na pag para sa kulang sa guidance, ay ina-adapt niya kung anong ginagawa niya sa online. So, kailangan pa rin natin kausapin ng ating mga anak. Kahit sasabihin mo very busy ka, bigyan natin sila ng panahon. Ano ba ang ginagawa mo sa games na yan? Although kailangan, siyempre, hindi natin sila mapipigilan. Pero ibigay natin na, anak, pag maglaro ka ng games na ganito, iwasan mo yung mga bagay na itulak ka na gumawa ng yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Tulad ng pananakit ng kapwa mo tao o ano man yan, magsalita ka na kung ano-ano. Or kung meron mang magsabi sa'yo na gawin mo itong mga bagay na ito, kailangan sabihin mo sa akin para alam ko kung anong aking gagawin. Ang pagpalit kasi ng behavior ng ng ating mga anak, lalo na kung minsan kasi mahirap siyang pansinin. Pero kailangan bigyan natin ng panahon ng ating mga anak na parang nagbago ang attitude ng ating mga anak. Like katulad nung anak ko minsan, laro na pag naglalaro yan, sabi ko sa'yo, anak, pakigawa mo ito. Sabi niya, saglit lang, saglit. Sabi ko, ilang saglit mo nang sinabi sa akin, saglit ka lang ng saglit. Sabi ko, tignan mo baka masama na ang dinudulot sa'yo ng computer. So, yung behavior ng anak natin, pagka nagbago na siya, kumbaga, those are the red flags, so indicator na tignan mo anong ginagawa ng anak mo sa online. At baka mamaya nga, kumbaga, meron na talagang taong nag-uudyok sa kanya para gumawa ng mali. Yun ang very delikado. Delikado na talaga siya. So, hanggang maaari, tignan mo yung usapan nila sa online. Hindi, makikita naman natin yan eh. Makikita mo dyan, kung naglalaro siya, pakinggan mo kung anong ginagawa nila. Yan ang mga, kumbaga, symptoms na baka meron ng ginagawang mali ang ating mga. So, sa part naman ng PNP, pagka meron na, kung sa palagay yung makakatulong ang PNP, pwede silang directly magtanong o report kagad. Especially sa anti-cybercrime group, isa yan sa ginagawa namin ay mag-imbestiga ng mga digital evidence. Pwede po nating tignan. At siyempre, pag mag-report po kayo sa amin, lalong-lalo na pagka ang anak nyo ay minor, may mga dokumento lang kaming pinapagawa po sa inyo.
para kunin ng consent dahil alam naman natin na may mga karapatan po kayong hindi dapat namin binabaliwala, dinodokumentohan po namin ng maayos yan. Puwede rin naman po pagka sa mga barangay, 'pag merong social worker sa barangay, puwede rin kayong kumonsulta sa kanila, magtanong ano ang dapat nilang gawin. Siyempre involve na rin po natin yung mga social workers, yung mga nasa munisipyo o sa city social welfare na sabihin natin sa kanila para kahit papaano makatulong at anong po puwede nating gawin. Sa amin sa PNP Anti-Cybercrime Group, meron po kaming ginawang procedures yan. Oras na ni-report niyo po yamin sa ACG, kung ano man po yan, automatic katulad nga po ng ginagawa natin kanina na sinabi ko po ay sasabihin po namin sa social city welfare, sinasabi namin sa mga local police stations, lahat ng mga involved kung meron mang medyo ano sa school, sinasabihan din namin ng school na kailangan tignan ito, monitor itong isang estudyante kung kumbaga anong community o sino yung mga sinasamahan niya. Para kasama po natin ang lahat ng stakeholders para medyo at least papigilan kung ano mang mga karahasan na pwedeng gawin tungkol sa online games. Ang pinakaano kasi sa bully, ang una kasi nakakakita diyan, it's either the parents or the schools. Yan ang unang sila ang unang nakakakita diyan. 'Pag meron naman po talagang ganyan, immediately ang concern po diyan is the school itself. And siyempre kung meron silang guidance counselor or anumang mga kung merong psychologist within the school, ay automatic dapat nire-report po 'yan. And the school should have a procedure on how to tackle this. Kasi sa amin, sa part ng PNP, all we have to do is to collaborate with different agencies. Kasi cyberbullying, alam naman po natin na minor po ang involved diyan, medyo challenging pagdating sa coordination. Pero kung ang 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 bullies po, nasa tamang edad, ayun, pwede pong kasuhan ng PNP. Normal pa rin, gano'n pa rin po pagka meron man, automatic yan, report niyo po sa pinakamalapit na police station kasi yan ang, kumbaga, they have the first responders. Pwede rin niyo po mag-report sa amin sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang aming FB account. Type niyo lang po ang PNP Anti-Cybercrime Group, makikita niyo po lahat ng mga numbers and contact offices, location ng aming offices, mga cellphone numbers, nandoon po 'yon, para mapabilis po kami makatugon. So, ang ginagawa ko lang talaga, lagi ko ng pinagsasabihan ng aking anak na pagka katulad nun may mga reported sa mga social media at alam naman nila 'yan, ang immediately na ginawa ko po do'n ay kinausap ko yung mga anak ko na dapat hindi ito mantong sa gano'n na magiging sangkot sila sa mga bagay na ganyan. So, uulitin ko po, ang nagiging challenge sa panahon po natin ngayon ay yung kumbaga sa sobrang busy ng mga magulang ay para bang nawawalan po tayo ng panahon sa ating mga anak. Hinahayaan na lang po natin na 'pag umalis po tayo ng umaga dadalhin sa school, and kung minsan pagod na po tayo pag-uwi natin sa bahay, we do not have time para kausapin po sila. Yun po ang mga bagay na importante sa ngayon, na kailangan kausapin po natin ang anak. Kahit ano man pong platform ang gagawin nila, hindi na po natin mapipigilan 'yan. Pero 'pag kulang tayo sa pakikipag-usap sa ating mga anak, hindi po natin namamalayan, isa na, kumbaga meron na silang mga bagay na nagawa at dun siyempre hindi natin po mapipigilan. So ulitin ko po, tayong mga magulang, bigyan po natin ng panahon ng ating mga anak na kausapin kahit gaano man po tayo ka-busy. 'Pag umuwi po tayo sa bahay, kausapin po natin sila 1 hour, 2 hours, or any time of the day na kailangan po natin silang kausapin at tignan kung anong kanilang mga ginagawa. Hindi man natin maiwasan na ating mga anak ay maglaro ng games. Pero ako po bilang isang magulang, bilang isang investigator, sa totoo lang hindi natin talaga mapipigilan ang paggamit ng internet. Pero doon sa mga magulang, siguraduhin natin na hindi talaga sila ma-involve. Kahit anumang digital safety tips sabihin ko na kung ayaw niyo talagang ma-involve natin, anak, huwag tayong gumamit ng gadgets, huwag tayong mag-connect sa internet para maiwasan itong mga bagay nito. Pero hindi po natin mapipigilan. Hindi po ba? Tayo pong mga magulang ang magsabi sa kanila kung paano po ang gagawin. Kahit man sabihin kung iwasan itong mga bagay na ito, katulad ng mga games na yan, hindi po kasi oras na gumamit po tayo ng internet, lahat yan, ina-upload yan, nakikita natin kung anong mga available. Sa isang pindot lang, sa isang screen, kung saan-saan na po sila pumupunta. Di ba? We have to limit the time that our children use their gadgets. Kung bibigyan mo po natin sila ng cellphone, ay smart po yan at very connected. Kumbaga,
Huwag natin silang hahayaan na siyempre ang data ngayon kahit saan pag meron kang gadget, i-upload mo kaagad, makakuri ka kaagad sa internet at napakabilis na ng internet connections ngayon. I-limit po natin kung if we avail for a data connection, dapat very limited like 2 hours, 3 hours. Yun dapat may policy po tayo ng ganyan. So even inside our homes, dapat very limited din po ang paggamit nila sa internet. So bigyan natin sila 2, 3 or 4 hours para siyempre hindi nyo mapipigilan maglaro. Dapat you will always set the time. And then, dapat alam natin kung anong mga sites ang kanilang pupuntahan. Yun po ang pinakamahalaga. Hindi lamang po sa PNP-ACG, sabi ko nga po kanina sa aming mga websites ay sa aming FB page, meron po dyan, encode nyo lang po sa inyong browser ang PNP Anti-Cybercrime Group sa Facebook. Meron po, makikita nyo po lahat dyan. 24 hours, 24/7 po ang opisina namin. Ang opisina po ang 24 hours, 24/7 po yan. May mga duty investigators kami dyan, may mga duty responders po kami dyan para in case na meron man po kayong nakitang mga problema sa inyong mga anak, ay matutulungan po namin kayo. Marami pong salamat kay Police Colonel J. Guillermo Sir, Chief Investigation Division, PNP Anti-Cybercrime Group sa mahalagang paalala at impormasyon. Mula sa ating talakayan, malinaw ang digital safety ay hindi lamang responsibilidad ng mga bata. Malaki ang papel ng mga magulang at guardians sa paggabay, pagmamatsyag at pagprotekta ng kanilang mga anak. Isang message, isang post, isang screenshot. Minsan madaling isipin, baka biro lang. Pero kung may isang message o online activity ay nagdudulot ng tunay na concern para sa kaligtasan ng isang tao, hindi kailangang gawing viral bago aksyonan. Huwag agad i-share. Iwasang palawakin ang exposure ng potentially harmful content. Panatilihin ang relevant information at kung ikaw ay isang kabataan, sabihin ito sa isang magulang, guro, guidance counselor o trusted adult. Kung may dahilan upang maniwalang may tunay na safety concern, humingi ng tulong sa appropriate authority. Ang responsible reporting ay hindi pagpapakalat. Ito ay pagprotekta. Kanina po napag-usapan natin ang digital world at ang mga hamon na kaugnay nito para sa ating mga anak. Ngayon naman ay tutukan naman natin ang mas malawak na usapin ng child protection mula sa paggabay ng mga magulang, pagtutuon ng pansin sa mga pagbabago sa behavior ng mga bata hanggang sa mga hakbang na dapat gawin kapag may safety concern. Sa panahon ngayon, mahalagang hindi lamang natin alam kung ano ang ginagawa ng ating mga anak online, kundi kung paano rin natin sila mapoprotektahan sa iba't ibang uri ng panganib. May pagbabago ba sa behavior ng ating mga anak na dapat nating bigyang pansin? Paano natin malalaman kung kailan kailangan ng isang bata na mas malapit na gabay at atensyon? Ano ang dapat gawin kung may bullying, threats o iba pang safety concern? At kung may minor na sangkot sa isang serious incident, ano ang mga proteksyon at proseso na dapat nating malaman? Para mas maunawaan natin ang mga isyong ito mula sa child protection perspective, nakapanayam natin straight from the Team PNP si Police Lieutenant Colonel Ayn Natuel, Assistant Chief Anti-Trafficking and In-Person Division ng PNP Women and Children Protection Center. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel A. Natuel, the Assistant Chief of the Anti-Trafficking in Persons Division of the Women and Children Protection Center and Team Leader of the Philippine Internet Crimes Against Children Center. In today's hyper-connected world at dahil lumalaki ang mga kabataan sa isang digital ecosystem na puno ng panganib ng online sexual abuse and exploitation of children, cyberbullying at maling impormasyon, the most critical role of parents and guardians is not just to supervise, but to actively serve as digital mentors at matatag na sandigan ng mga bata. We have to show our children to balance the screen time and engage respectfully online. We also have to help them question sources, spot misinformation, and recognize grooming or exploitation tactics. And of course, we have to instill values of respect, empathy, and responsibility in their online interaction. Above all this, ang isang magulang or guardian po
ay should be the trusted person ng mga bata who they can turn to when something feels challenging, confusing, or threatening. So sa gantong paraan, matutulungan ang mga bata na magkaroon ng resilience, kumpiyansa at kakayahang maging ligtas na mag-navigate sa online world. Hindi lahat ng batang mahilig gumamit ng cellphone, ng gadgets, or online games ay may problema. Ang mahalaga ay makita ng mga magulang kung may significant at persistent changes sa ugali, emosyon ng mga bata na maaaring maging senyales ng mas malalim na issue. Unang-una, yung pag-iwas nila sa kanilang mga kapamilya, kapansin-pansin na hindi na sila sumasali sa ating mga family activities at mas gusto nilang magkulong sa mga rooms nila. Madalas din nagiging irritable sila, malungkot at biglang nagiging tahimik nang walang malinaw na dahilan. Hindi na din sila interested sa mga dati nilang gawain, mga hobbies, sports, and other activities with their friends. Madalas na din itinatago nila sa atin yung screen biglang nagsasara sila ng mga apps or ayaw na nilang makita natin kung anong ginagawa nila online. And they usually change yung mga usernames nila sa kanilang mga social media account. Nagdi-delete na din sila ng mga account without us knowing it. At nakikipag-usap sila sa mga hindi nila kakilalang tao at na-meet lang nila online. So, on their academic performance naman po, usually bumababa ang mga grades and nawawala ng gala sa school. And nagpapakita din sila ng kaba or takot or natataranta sila kapag may mga notification silang natatanggap at tila natatakot sa paggamit ng gadgets. So, ang mga pagbabagong ito ay hindi agad nangangahulugan na may problema. Pero kapag ito ay persistent, paulit-ulit, dapat magsimula ang magulang sa isang maingat na pag-uusap. Ang mga pagbabago sa relationships, responsibilities at behavior na dapat mas maging attentive ang mga magulang or guardians kapag napansin na nila ang kanilang mga anak is first, hindi na sila nakikipag-socialize. Withdrawn na sila. Hindi na sila nakikipag-usap sa ibang tao or even sometimes sa kanilang mga kapatid or kapamilya. Biglang nagiging aggressive sila or sobrang tahimik. Then, nakikipag-usap nga sa mga taong hindi nila kakilala ng kanilang pamilya or siya mismo, hindi niya kilala siya. And then, hindi na niya tinatapos yung mga gawaing bahay o personal na responsibilidad nila sa loob ng bahay bilang anak. And nawawalan na sila ng kanilang consistency sa kanilang mga routines and commitments as a member of the family. Madalas, may pagbabago din sa mga emosyon nila na walang kadahi-dahilan. It's all of a sudden, ganun na siya. And then, of course, yung lagi ngang tinatago yung mga gadgets and ayaw na nilang ipakita online. They do not share also to you what are they doing online. And natataranta na nga sila or natatakot sa paggamit ng devices. Para maiwasan ng mga magulang or guardians na agad lagyan ng label or husgahan ang mga bata dahil lamang sa pagbabago sa kanilang behavior or digital habits. Mahalaga ang pagiging attentive, empathetic, and magkaroon ng open-minded approach. Tingnan muna kung ang pagbabago ang pagbabagong ito ay hindi siya agad, ito ay signals. These are signals. Hindi agad siya problem. And then, magtanong ng mahinahon. And then, don't give conclusion sa bata. And ipaalala sa mga bata na we are there as a family at andun tayo para tulungan siya at i-guide siya, hindi para husgahan siya. And then, kausapin ang mga bata. Actively listen to them. Hayaan silang magsalita ng buo bago magbigay ng reaksyon.
Sabihin na normal lang na nakakaranas sila ng mga stress, kaba, or kalungkutan. And iwasan natin yung negative labels na sasabihan natin sila na lazy sila, problematic sila, or addicted sila sa online. So, ang layunin ay maintindihan nila tayo at hindi natin sila huhusgahan. Kasi kapag ang magulang nagpakita na ng empathy, ng openness, mas nagiging handa ang mga bata na magbahagi ng kanilang totoong nararamdaman niya, online man yan or offline. Being present and involved is one of the most powerful ways parents and guardians can prevent the risk and protect their children online. Prevention is not just about rules. It's about active engagement, trust, and guidance. So, when children feel their parents are genuinely interested with what they are doing, they are most likely will share their concerns and experiences. Involvement also helps the parents notice changes in the behavior, mood, as well as yung mga online activity ng mga bata bago pa magkaroon ng problema or ang problema ay lumaki pa. Ang mga parents also who balance digital use themselves will set an example sa mga bata sa mga anak nila. So, susundan sila kung anong nakikita sa magulang, yun din ang susundan ng mga anak nila. And being present makes conversation about online risks normal, hindi siya taboo. And presence means being available to the children, approachable to the children, and engage in the child's digital world. So risks, malilimit natin siya, marireduce, and safety becomes a shared responsibility between the parents as well as the children. When a parent notices a significant change in the behavior of the child, the way to start the conversation is crucial. It should be gentle, supportive, open, and never ever be confrontational. So, find a calm place, a private time para sa iyo as a parent and para sa bata ay yung pag-uusap nyo ay hindi distracted, hindi stressful. You show empathy, you let your child know you understand what he's going through, and you are there to listen to him and you are there to support him. Let's avoid judgment. Let's reassure them that whatever they share to you, you won't get angry or you won't be disappointed with him. And you always offer support. You emphasize that you're ready to help, whether the issue is online, at school, or personal. Kapag ayaw magsalita ng isang bata, hindi ibig sabihin nito wala siyang pinagdadaanan. Minsan, kailangan lang ng oras, tamang approach, at assurance na ligtas nilang maibabahagi yung kanilang pinagdadaanan. So, wag natin silang pilitin, ipaalala natin na handa tayo makinig kapag ready na siya to share to you kung ano mang pinagdadaanan niya. Ipakita din natin sa kanila araw-araw na nandyan ka at kahit sa simpleng paraan or bonding na meron kayo o pagtulong sa paggawain para lang to get him comfortable with you sharing whatever na challenges na meron siya sa panahon na yon. And then sabihin natin sa kanila na normal lang na may mga pinagdadaanan ang isang bata. Normal lang din ang mahirapan silang magkwento or to share, but there's no pressure on them na gawin nila agad yon. Kumbaga, let's give them time to do it. And kapag nagbigay sila ng kahit maliit na detalye, ipakita pa rin natin sa kanila yung pasasalamat at suporta. It
if it happens to you or it has come to your attention, ang immediate response dapat natin is to let the child feel safe and supported. Sabihin natin sa kanila na naniniwala tayo sa kanila at hindi sila mag-isa sa pinagdadaanan nila. Let's avoid reacting with panic or with anger in front of them and reassure them that you will handle it together. And then, you take the screenshots of the messages or posts and you save also yung mga usernames, mga links, and timestamps for evidence. And then, block the harasser, use the platform's reporting function for cyberbullying and threats, and i-adjust natin yung privacy settings ng mga accounts to limit the contact. And if serious threats require professional help, contact the nearest police station para ma-address yung threats of harm doon sa bata. And if the school is involved, inform also the school officials on this. And of course, let's seek legal or child protection to support if necessary. And the most important one is the provision of emotional support. This is a long-term support to our child. So, i-consider natin yung counseling if talagang distress na siya. Encourage natin yung open conversation about online experiences and monitor natin yung mga emotional state ng mga bata. The usual harmful practices that parents or guardians do is that first, they usually or constantly monitor every click ng mga anak nila on social media or online, and this push the children to be secretive or to hide their online activities. The parents also sometimes dismiss or avoid discussions about the experiences of their children online. So without their guidance, napuput ang mga bata in danger or at risk. And the usual, they use the fear tactics. So they are scaring their children, kumbaga, na about the dangers that may be caused netong online. So instead of them being open to you, they are being more secretive to you because you scared them. And then yung sobrang pag-rely on technology without the mentorship, without dialogue, without the values instilled sa mga bata. Yung filters, parental controls is a big help. And sharing too much on social media, pinopost natin lahat ng personal details natin, photos, location, data. This exposes our children unsafe online. Kung kayo po ay nakakaaranas ng bullying, harassment, exploitation, kinakailangan po na mai-report ito agad sa pinakamalapit na himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas upang maaksyonan ito ng maayos, maprotektahan ng mga bata at matiyak na mabibigyan sila ng kaukulang tulong at legal na proteksyon. Maging bukas sa pakikipag-usap sa mga anak at gawing regular na bahagi ng pamilya ang pagkakaroon ng open communication. Mahalaga ang presensya, paggabay, at pakikinig ng mga magulang upang matulungan ang mga bata na makaiwas sa cyberbullying, online exploitation, at iba pang panganib na maaari nilang maranasan sa internet o sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Muli, ako po si Police Lieutenant Colonel A. Natuel, the Assistant Chief of the Anti-Trafficking in Persons Division and Team Leader of the Philippine Internet Crimes Against Children Center. Hindi maiiwasan ang paggamit ng internet at digital devices sa panahon ngayon. Kaya ang hamon para sa mga magulang ay hindi lamang ang pagbabawal, kundi ang pagtuturo ng responsableng paggamit, paglilimita sa screen time, at paggabay sa mga anak sa mga sites at platforms na kanilang ginagamit. Kung kailangan ng agarang tulong, mahalagang alam ng publiko kung saan maaaring mag-report. Sa mga kasong may kinalaman sa mga menor de edad,
Mahalaga ang koordinasyon ng PNP sa mga magulang, paaralan, social workers at iba pang stakeholders. Sa huli, bumabalik tayo sa isang simple pero napakahalagang responsibilidad ng mga magulang, ang pagbibigay ng oras sa kanilang mga anak. Sa pagtatapos ng ating talakayan, narito ang 5 simpleng bagay na maaaring simulan ng mga magulang at guardians ngayong mismo. Una, alamin ang digital environment ng inyong anak. Hindi kailangang kabisado ang bawat application, pero mahalagang alam natin kung anong platforms, games, at online communities ang kanilang ginagamit. Pangalawa, kausapin. Huwag hintayin na may problema bago magkaroon ng seryosong usapan. Gawing normal ang pakikinig at pakikipag-usap. Ikatlo, obserbahan, bigyang pansin ang significant at persistent changes sa tulog, pag-aaral, responsibilities, relationships, at daily functioning. Hindi para manghusga, kundi para malaman kung kailangan nila ng suporta. Ika-4, siguraduhin panatiling hindi na-access ng mga bata ang firearms at iba pang dangerous items sa tahanan. Ika-5, kumilos. Kung may credible safety concern, huwag baliwalain. Humingi ng appropriate assistance at mag-report sa tamang authority. Maraming salamat kay Police Lieutenant Colonel Aina Tuel, Assistant Chief Anti-Trafficking in Person Division ng PNP Women and Children Protection Center. Sa mahalagang impormasyon at paalala para sa ating mga magulang, guardians at mga kabataan. Ngayong araw, nakita natin ang proteksyon sa ating mga anak ay hindi lamang responsibilidad ng isang tao o isang ahensya. Ito ay responsibilidad ng pamilya, paaralan, komunidad at ng ating mga institusyon. Hindi natin kailangang hintayin na may mangyaring masama bago tayo kumilos. At sa ating mga magulang at guardians, alamin ang mundong ginagalawan ng inyong mga anak. Kausapin sila, pakinggan sila, obserbahan ang mga pagbabagong nangangailangan ng pansin at gabayan sila. At sa ating mga kabataan, kapag may nakita, nabasa o naranasang bagay nagdudulot sa inyo ng takot o alalahanin, huwag matutong sarilinin ito. Lumapit sa inyong mga magulang, guro, guidance counselor or trusted adult. At paghingi ng tulong ay isang responsabling hakbang. Ako pong muli si Police Lieutenant Colonel Rodel Gorobat Trumata. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode ng Straight from the Team PNP, kung saan patuloy naming inilalapit sa inyo ang mahalagang programa, serbisyo at impormasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At muli, ito po ang Straight from the Team PNP.